Oh, festival na naman dito sa Malton, no? Yung mga Pilipino. Hi guys, welcome back to my channel, Alfredo Silva Vlog and UK. Musta po kayong lahat dyan guys, sa mga subscribers ko, sa mga viewers ko, at sa mga supporters ko na rin. Thank you po sa inyong lahat. Thank you po sa pagsubaybay ng aking mga videos na ginagawa. So, musta po kayong lahat, lalo na po sa sa mga Bisaya dyan, mga kabisaya. Oy, kumusta na mga Bisaya? Lalo na po sa Cebu, sa mga ko dyan, sa mga dati kong kauban sa mga trabaho. So, mga kaubanan ko, mga subordinate ko diha sa Cebu, kumusta na po? So, daghan-daghan na po ang kuan, daghan na po ang nag-apply sa abroad. Ang uban, nag-cruise ship, di ba? So, kuan nakabook na cruise ship sa akong butchers diha. Murag, duha na, si Manuel og si Frank. So sakay na sila sa karon sa sa cruise ship. So katong mga napadiha, so wala hinahinay na sad mo kamang. Oy, mga sa shout out sa mga dati kong butchers, sina Paulo. So hinahinay na mo Pau. Apply na. So guys, dito na naman tayo ulit guys. Magbahagi ng kwento o mag-vlog tayo. So para po sa kalaman ng lahat. Pamahagi natin ito para po may ideya kayo, lalong-lalo na po sa mga aspiring butchers na gustong makapag-abroad at saka makapunta sa ibang bansa, lalong-lalo po dito sa Europe, bansang Europe. Gitsalat dito sa bansang UK or Canada or saan mang bansa na medyo higher yung offer nila sa pasahod sa mga skilled workers, lalong-lalo na sa mga butchers. So guys, may magandang balita naman ako ngayon na ihatid sa inyo. Itong balita to guys is sa mga Pilipino na naman. Kasi 'di ba sa dating or previous na na vlog ko, na ikwento ko sa inyo na naghahanda naman ang company namin na nagbigay ng trabaho sa mga Pilipino. So kailangan nila na po ng 100 na butchers sa company. So yun guys, at saka unti-unti na po nila yung ginagawa. May mga na po silang diyan. Kumbaga may mga Pilipino na po na isa-isang pinapasa ng mga videos, at saka sisiyatin yun nila kung sino yung may mabuting video at may magandang video na ipinapakita na talagang butcher talaga. So o talagang totoong butcher talaga. So yun po, siguro naman po yung lahat na nagpapasa diyan na ng videos, alam ko naman yun na mga butchers kayo. So payo lang, gandahan nyo yung paggawa nyo ng videos para siguradong kaya-aya at saka madali kayong masilik or matanggap ng employer. So yun ang may payo ko guys. Kasi guys, ngayon mahigpit na po sila sa sa mga videos na sinisend sa kanila, at saka yun ang tinitingnan nila. Siguro naman guys, iba-iba yung paraan din sa pagbubutcher natin dyan o sa paglilibon sa Pilipinas saka dito. So mas maigi na yung guys, yung paghawak natin ng kutsilyo guys talaga mismo. Yun kasi ang tinitingnan din nila, paghawak ng kutsilyo at saka yung yung stealing. So pero pagdating naman dito, iba-iba yung paraan ng pagsisteal ng ng mga butchers dito. Importante marunong kang
magasa at saka ma-sharp mo yung ano, yung knife mo mismo. So, yun ang pinaka-importante guys. So, ito, mahaba-habang kwentuhan to guys. Bili ka dyan, no? Nakakain ko na ka. Gusto kong kumain ng karami. Ha? Nakakain ng kape tsaka Okay, so, ganda ng bulaklak. so yeah, one of those days gone with that. Meron pa sa taas, oh. Yun o, Pilipino rin sila. Ay, gwapo nun, artista Mga po. Pilipini. Pilipini. Uno, alam ko kinukura mo kung sino. Pilipini. Naman. Ha? Yan o, mga E4 yan, E4. E4 yan. So, yun o, punta tayo sa main topic ng vlog na ito. So, ang ihatid ko sa inyo guys or ipabatid ko sa inyo guys sa vlog na ito guys ay mayroon na pong 30 or 30 na Pilipino na nagpapasa ng video nila, ng sariling video nila doon sa sa agency dyan sa Pilipinas na kung saan pinapasa din ni agency ngayon dito sa employer o dito sa tinatrabahoan namin. So 30 po nakatao doon. Sa pag-aalam ko, may nagbigay sa akin ng detalye. Nasa Pilipinas siya kasi kasama yung niya, yung husband niya doon sa 30 na katao na nagpapasa ng video na sa ngayon ay pinapasa na ni agency dito sa employer. So pag-aaralan yun ni employer yung mga videos na yun at kung sino yung masilik niya or magustuhan nila. So yun ang ma-hire nila. Depende pa rin guys, kasi nga yung pagkasabi ko, 'di ba, lahat naman yung nag-apply din mga botsers. So siguro lang yung yung may magandang na ipresenta na videos. So yun yung guys, yun yung talagang kung baga priority nila. So kaya kung ngayon nasabi sa inyo nga dapat yung pag-present ng video or paggawa niyang mga videos is dapat kaya guys. Presentable, magandang tingnan yung paghawak ng kutsilyo at saka yung time management doon. Ilang minuto yung pagdibo nyo, isa rin yan guys. Yung medyo may kabilisan din, ganun, at saka quality yung paggagawa. So, yun guys, ang pinaka maganda guys. At saka yung pag-introduce nyo sa sarili nyo, malaking bagay din yan. May points din yan. So, dapat guys, yung sa pag-introduce nyo, wala kayong pakita nyo yung yung whole face talaga, or kung may mask kayo, ibaba nyo dito sa sa baba nyo. So, yun guys, ang pinakamagandang may balita ako sa inyo ngayon na mayroon na pong 30 or 30 na Pilipino na nagpapasa ng video doon sa sa FMW. Siguro marami po sila pero pinipilian po ni FMW na agency. At saka yung sino yung masilik nila, at saka yun po siguro yung yung ipapasa din dito sa employer na Caro. So si Caro na po yung doon magtingin doon kung sino talaga yung yung mas magandang video na
na ipresenta. So yun guys, so abang-abangan nyo guys kung sino man yung na-select na, at saka i-follow up nyo rin sa sa agency kung ano lang status ng application nyo. So kasi po pag nakita rin ng employer at saka nag-feedback na po sila doon sa sa agency, si agency po mismo may feedback na rin sa mga aplikante nila. Pero galiin rin natin guys na mag-follow up din tayo sa sa agency, kasi po dati rin ako na nag-apply, so ganyan po ang ginagawa ko para po makitaan tayo na ng interest na ito talaga may willingness to. So yun, may din yan, may points din yan, o malaking bagay din yan na makatulong sa sarili nyo guys. So tigit sa lahat guys, yung prayer talaga guys, prayer guys, 100% yung prayer nyo guys, yun, malaking bagay na guys, napakalaking bagay talaga guys, yung himala guys, yun, prayers talaga yung yung answers dyan. So panalangin din guys para guys, para masili kayo guys, kasi alam ko naman ngayon sa hirap ng buhay dyan sa Pilipinas, lalong lalo na ngayon na nagtataasan ng mga ng mga paninda dyan, yung mga basic needs natin, lalong lalo na sa bigas. So yun, so kailangan na yung, kaya nga marami ng mga Pilipino na OFW kasi hirap ng buhay sa Pilipinas. Kahit malayo sa pamilya, kami nga namimiss ng pamilya, tinitiis para sa pangarap, para may bigay na na magandang kinabukasan sa pamilya guys. Pero guys, dito guys sa bansang UK kung saan ako nagtatrabaho, Ayun, pagkabuhat lang dito. Lubo-lubo. Dapat tuloy na rin James ko kanin. Dahil sa puro gabi. Ay. Pera to. Ha? Wah, ka ikaw rin. Ini ko. Ini din kahit sir. Wala ni dito. Oy, Mark. Laging dalon ka mo. Okay, napagkat niya yun, gusto rin nila. Gusto rin nila, di ba? Gusto yan, di ba? Oh, asa mo? Mike. Mike. Ano tagi oh? Saka ano to? Ang sakit ito wala eh. Ang nangyayari kasi, sagot ko na lahat. Pero tayo wala. Ang ring ito ba, mag-ubos na kayo no? Gis na to no? Ilang ring? Ha? Ilang ring ba? Mag-gis naman to? No? Ha? Magduo naman good. Layo na kayo guwan? Layo kay Tris? Yung stress at saka yung yung boredom naman sa yung nami-miss yung pamilya mo, parang may maano hindi yan maiksian din yan kasi marami namang Pilipino dito, pero hindi yan mawala talaga yung nami-miss mo talaga kasi iba talaga ang Pilipinas guys. Sa totoo lang guys, maganda maganda ang Pilipinas guys. Maganda tirahan dyan, marami kang mapuntahan, so at saka basta iba talaga yung iba yung patakbo ng ng patakaran dyan, so maganda dyan. Pero pag may pera ka lang, pero kung wala kang pera guys, mahirap dyan.
So kaya nga tayo pumupunta dito sa bansang Europe para makapag-ipon at saka kung makapag-ipon na, yun. Yung retirement natin, diyan na lang natin sa pamilya natin sa Pilipinas. Pero sa ngayon, habang malakas pa tayo, so kahit kahit anong gawing kayod mo diyan sa Pilipinas, guys, mahirap talaga, guys. Mahirap. Lalo na yung yung ultimo lang yung posisyon mo diyan, wala talaga, guys. Nasa minimum wage ka lang. Mahirap. Kukulangin pa yung yung sahod mo. May iwan diyan yung mga utang mo. So, yun ang mga ipapayo ko. Lahat naman ng guys, lahat ng bansa ngayon guys dito sa Europe na may mga factory ng karne is hiring po lagi yan, guys. Hiring po lagi. Lalo ngayon, nasa peak season ngayon. So, huwag kayong mawala ng pag-asa. So, yun. Saka yung ibang mga butchers dyan na tako sa IL, so kayo matakot kayo, subukan nyo. Subukan nyo lang. Kasi hindi naman natin yan pag hindi natin nasubukan, di ba? So, subukan nyo muna, guys. Pag naipasa nyo yan, so maganda yan. Kasi sa ngayon, guys, IELTS talaga yung yung pina-priority ng agency. Pag IELTS holder ka talaga, yun ang nila, priority nila. So may iba namang bansa dito, guys, sa Europe na hindi nangailangan ng IELTS. So pwede rin kayo mag-apply doon, guys. Hindi lang sa sa bansa, meron din sa sa seafarer, sa cruise ship ka, walang IELTS yan. Maraming requirements sila sa sa medical. Kami dito, konti lang yung requirements namin. Yung requirements ko nga lang doon medical is lang yun 5 panel drug test at saka UKTB test, yun lang. Pero sa ngayon yung mga bagong dumating, marami daw silang medical na rin na kinukunan. So guys, salamat sa pakikinig sa video ito, guys. Sana may nakuha na naman kayo guys, aral, guys. At kunting ideya, guys. Sa pagbahagi ko nito ng vlog na ito, nakapulot kayo ng magandang aral. So, maraming salamat po. Muli, guys, sa hindi pa po nakapag-subscribe ng ating YouTube channel, pag-subscribe po at pag-click na rin po ng bell button para po ma-notify kayo sa mga videos na i-upload natin or gagawin pa nating mga vlog. So muli, guys, thank you, guys. Thank you very much. So ulitin po. See you on my next video. Bye-bye.